Umalis na kayo rito. Makinig kayo sa tatay ko. Umalis na kayo rito. Mga aswang ang nakatira rito. Kay Ninong Simon naman po kami nakatira. Kung totoo man ang sinasabi nyo, hindi naman po siguro kami hahayaang aswangin nun. Bisita kayo ni Simon. Hindi nyo alam ang pinasok nyo. Umalis na kayo sa baryong to. Story time. Ako si Elton. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng kaibigan kong si Melchor noong magbakasyon kami sa Romblon taong 1995. 16 years old ako nito at naninirahan sa bukid noon. Bunso ko sa dalawang magkapatid. Si Kuya Atoy ay may sarili ng pamilya at sa Pangasinan na sila nakatira. Pagsasaka at pagkukopra ang trabaho ng Tatay Arnulfo namin noon. Labandera naman ng nanay ko. May mga pagkakataong kinakapos kami pero nagagawa naman naming maitawid ang pang-araw-araw naming pangangailangan. 4th year high school ako nito nang makatanggap kami ng sulat galing kay Ninong Simon. Iniimbita niya ang pamilya namin na magbakasyon dahil piyesta sa lugar nila. Matalik siyang kaibigan ni tatay na ngayon ay nasa Romblon na nakatira. Asansado na dahil tuwing umuwi ang pamilya nila sa lugar namin ay di kotse na sila. Sinasakay daw sa barko para maitawid sa dagat. Gusto ko sanang sumakay ng barko nito at gusto ko rin mamasyal sa lugar nila Ninong Simon. Kaso ayaw naman ang payagan nila nanay at tatay. Nay, tay, payagan na po niyo ako. Gusto ko lang naman po magbakasyon eh. Anak, masyado ngang malayo ang lugar ng Ninong Simon mo. Oo nga naman anak. Mahirap ang bumiyahe doon na mag-isa. Pero nay, malaki na ako. Kaya ko na po ang sarili ko. Minsan na nga lang po tayo yayain ni Ninong Simon sa piyesta nila. Tapos hindi pa tayo pupunta. May trabaho nga kami ng nanay mo at hindi namin pwedeng basta iwan na lang yon. Di ako na lang po mag-isang babiyahe. Kaya ko naman po eh. Sige kayo, baka magtampo yun si Ninong Simon. Buti nga po, naaalala pa tayo nun kahit matagal na siyang wala dito sa atin eh. Oo nga kahit asensado na yon, hindi pa rin nakakalimot ang kaibigan kong yon. Kaya nga po tay, payagan nyo na ako. Ay nako, tigilan mo kakulitan mo Elton. Kapag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Dahil hindi ko sila mapilit, lumabas na lang muna ako para magpahangin. Kaso nakasalubong ko naman ito ang kaibigan kong si Melchor. Hoy, Elton! Bakit sambakol yung mukha mo? Ayaw kasi ang payagan nila nanay at tatay. Gusto kasi magbakasyon sa Romblon. Romblon? Napakalayo naman kasi yan, tol. Pero parang gusto ko rin magbakasyon para maiba naman. Teka, sino nga bang pupunta mo doon? Taga doon si Ninong Simon ko. Niyaya niya nga kami magbakasyon doon eh. Kaso ayaw naman ni nanay kasi malayo raw. Ayaw rin naman akong payagan nung sinabi kong ako na lang mag-isang pupunta. Baka raw kasi maligaw ang baby boy nila. Ulul, umalis ka na nga rito kung aasarin mo lang ako. Joke lang naman. Ito naman. Kung kasama na pala ang problema, di sasamahan kita. Papayagan ka ba? Siyempre naman. Gusto nga nila ako magbakasyon sa baryo ni Lolo eh. Para raw hindi ako lagi nakahilata sa bahay namin eh. Ay, buti ka pa. Parents ko, wala yatang tiwala sa akin kaya ayokong payagan. Subok na kasi ako ng mga magulang ko. Kaya kahit saan ako pumunta, ay alam nilang hindi ako mapapahamak. Kasi nga good boy to tol, no? Sus, kamo, gusto ko lang palayasin ng mga magulang mo. Grabe ka naman sa akin. Ikaw na nga itong sasamahan, manlalait ka pa. O sige na, kung gusto mo talaga akong samahan, kausapin mo sila nanay tatay. Tiwala naman sa'yo mga yun eh. Aba dapat lang no? Kahit kailan hindi man ako naging bad influence sa'yo eh. Tara, akong bahala sa'yo. Nang malaman nila nanay at tatay na gustong sumama sa akin ni Melchor, ay pumayag na sila. Nakakatampo lang dahil parang mas may tiwala pa sila sa kaibigan ko kaysa sa akin. Alam daw kasi nila na marunong bumiyahe sa malalayong lugar si Melchor. Kahit mag-isa lang to, hindi daw ako maliligaw kapag siya ang kasama ko. Na para bang wala akong sariling isip at kakayahan. Pero ganun siguro talaga. Baka nag-aalala lang naman sila para sa akin. Nang pumayag sila, ay agad akong sumulat kay Ninong Simon. Nang mga panahon kasi na to, ay hindi pa uso ang cellphone. At ang telepono naman, ay para lang sa mga mayayaman. Sinabi ko sa kanya nito, kung anong araw kami babiyahe, para masundo niya kami sa pier. At pagsapit nga ng araw na yon, ay magkasama kaming bumiyahe ni Melchor. Napakalayo nga lang ng biyahe, dahil sasakay pa kami sa barko. Pero dahil nga first vacation trip namin ng best friend ko to, ay super excited kaming dalawa, lalo na nang makarating kami sa Romblon. Nakita naman kagad namin si Ninong Simon ito. Nakaabang siya habang sakay sa owner type jeep niya. Ninong Simon, mano po? Grabe, ang layo pala ng lugar niyo. Mahikimano na rin po ako, Mang Simon. Oo nga po pala, siya nga po pala si Melchor. Kaibigan ko po. Mabutit nakarating kayo. Tawagin mo na rin ako Ninong Melchor. Wow, salamat po. May instant ninong na rin ako. Sabi sa'yo eh, mabait yan si Ninong Simon. Ninong, malapit lang po ba rito yung bahay niyo? Nako, malayo pa. Umanda kayo sa biyahe dahil bako-bako ang daan natin. Ganun po ba? O sige po. Masaya akong sumakay sa jeep ni Ninong habang si Melchor
ay hindi magkaunggaga sa mga bagaheng dala niya. Tol, salamat ha. Napakamatulungin mo talaga no? Wala yun, tol. Wala mo yung mukha mo. Halika rito, tulungan mo muna ako. Sino ba kasi may sabing dalhin mo lahat ng damit mo? Umamin ka nga, tol. Pinalayas ka ba sa inyo? Hindi baka lang abutin tayo ng isang buwan. Di ready na ang damit ko. Baliw. Halika na nga. Tinulungan ko na lang si Melchor na dalhin ng mga bagahe niya bago kami magsimulang bumiyahe ulit. Habang nasa biyahe, pakaramdam ko, pigang-piga ang katawan ko sa pagod. Tapos rough road pa ang dinadaanan namin. Kaya natatagtag talaga kami sa biyahe. Hanggang sa puro palayan at mga puno na ang nadadaanan namin. At makalipas lang ang 2 oras, ay nakarating na rin kami sa baryo nila Ninong Simon. Sobrang liblib nito, pero magaganda naman ang view dito. Kaya sulit din ang naging biyahe namin. Pagbaba namin ng sasakyan, ay nakatingin sa amin ng mga tao. Ninong, grabe naman makatingin itong mga kapitbahay nyo. Galit mo ba siya sa mga dayo? Aba, oo nga no. Ganyan lang talaga sila, pero mababait yung mga yan. Halina kayo, pumasok na kayo sa loob. Isang luma pero malaking bahay at may kalawanging gate ang pinasok ni Ninong Simon. Parang sila lang ang mayaman sa lugar na to dahil puro kubo na ang bahay na nakapalibot sa kanila. Nakakatakot ang bungad ng bahay pero pagpasok sa loob, mapapahanga ka talaga sa mga antigong gamit na sasalubong sa'yo. Grabe, Ninong, buti pa kayo asensado na. Minana to ng asawa ko sa mga angkan niya. Silang namumuno sa baryong to, lalo na't malayo kami sa kabihasnan. Pansin ko nga po. Nasaan po pala yung anak nyo? Si Banjo. Naghahanda sila para sa pista eh. Gusto ba niyo kumain muna? Kung pwede po, makikiinom po muna ako tapos makikitulog na rin. Ako rin po, Ninong. Sobrang napagod po kasi kami sa biyahe. O sige. Dinala kami ni Ninong sa kusina at pagkatapos uminom ay hinatid niya kami sa kwarto. Maluwag ang kwarto pati na ang kama kaya kasang-kasa kami dalawa ni Melchor. Pagkaigaan namin ay nakatulog kami kagad sa sobrang pagod. Hapon na rin kasi nito at napasarap pa ang tulog namin. Nagising na lang ako nang makarinig ako ng may kumakalus ko sa bubong. Parang may taong naglalakad dahil mabigat ang tunog nito. Hanggang sa nakarinig ako ng pagkatok sa pinto kasabay ng pagtawag ni Ninong Simon. Halina kayo at mag-aapunan na. Sige po, Ninong. Susunod na po kami. Ginising ko nito si Melchor na ang sarap pa rin ng tulog. Nang sinabi kong kakain na, ay mas mabilis pa siyang nakalabas sa kwarto kaysa sa akin. Pagdating namin sa kusina, ay nandito na ang mag-asawa. Pero wala pa rin ang anak nilang si Banjo. Ninong, asan po si Banjo? Hindi pa rin po ba siya nakakauwi? Wala pa siya eh. Dahil busy pa sila sa paghahanda para sa pista. Kasama niyang ibang mga kabataan din dito. Ganun po ba? Parang kakaiba po ang piyesta nyo rito Mga kabataan ang naghahanda. Maiintindihan mo rin yan sa araw ng pista. O sige na, kumain na kayo. Maraming po tayong nakahanda nito. Pero imbis na matakam ako, ay para akong maduduwal sa amoy nito. Napakalansa ng karne, tapos hindi pa ganun luto. Mabuti na lang dahil may nakita akong saging at ito na lang muna ang nilantakan ko. Ayaw ba niyo ng ulam? Bakit hindi kayo kumakain? Parang nahihilo pa po kasi ako sa biyahe. Kaya saging lang po muna ang kakainin ko. Ikaw Melchor, hindi mo ba gusto ang ulam? Gusto naman po. Kakain na nga po ko Nahiya kami magreklamo nito dahil parang sarap na sarap sila sa pagkain na hinain nila. Saka baka ma-offend pa namin si Ninang Cecil. Nakikikain na nga lang kami nito. Tapos mag-iinarte pa kami. Kumain ng konti si Melchor. Ako naman ay nakontento na sa saging. Pagkatapos nito ay umakyat ulit kami para matulog. Kakaibang luto nila sa karne dito no? May amoy tapos malansa. Buti nga nasikmura mong kumain Para na ako maduduwal kanina sa amoy. Pinilit ko na nga lang Kasi nakakaya kung dalawa tayong hindi kakain no? Pero masarap naman siya. Hindi lang talaga maganda ang amoy. Kahit sabi mo bang masarap no? Di ako kakain nun. Nakakasuka. Nakatulog kami ulit ni Melchor nito. Pero pagsapit ng hating gabi ay nagising ako kasi dumadaing si Melchor sa sakit ng tiyan. Tol, gising! Binabangot ka yata. Tol, ang sakit ng tiyan ko. Ayan, katakawan mo kasi. Kumain ka pa kasi ng medyo hilaw na karne kanina. Baka hindi ka natunawan. Tol, sabahan mo muna ako sa banyo. Sobrang sakit na Inalalayan ko si Melchor papunta sa banyo. Nakakatakot pa nito kasi nasa labas ang palikuran nila. Tipikal na palikuran sa mga probinsya noon na nasa labas ang bahay. Mabuti na lang, maliwanag ang buwan nito kaya nakikita namin ang paligid. Nakarating naman kami sa banyo at agad na pumasok si Melchor para maglabas ng sama ng loob. Naghintay naman ako nito sa labas hanggang sa makarinig ako ng mahinang pagaspas ng pakpak. Tumingala ako at nagulat ako nang makita ko ang isang napakalaking ibon. Nakakapagtakang mahina ang tunog nito samantalang ang lapit lang nito sa akin hanggang lumipad ang ibon papunta sa harap ng bahay. Putya, aswang bang ibon na yun? Hoy Melchor, bilisan mo dyan!
Nakakatakot dito. Sandali lang! Ay, lumabas eh! Punyemas naman oh. Hoy, kapag ako'y naswang dito, aaswangin din kita. Hanggang lumabas sa CR si Melchor na tagatak ang pawis. Tapos nakangiwi at hawak-hawak ang tiyan. Humihilab pa rin daw to, pero hindi naman niya magawang ilabas ang dapat ilabas. Nang papasok na kami sa bahay, ay nagkagulatan pa kami nila Ninong Simon dahil galing siya sa harap ng bahay. Anong ginagawa niyo rito? Sumasakit po kasi ang tiyan ko eh. Akala ko po nadudumi lang ako eh. Eh ikaw Elton, hindi ba masakit ang tiyan mo? Hindi naman po Ninong. Ganun ba? O sige, ipasok mo ang kaibigan mo. Ilutin ko ang tiyan niya. Dinala namin sa sala si Melchor at pinahiga sa pahabang upuan na gawa sa kahoy. Hinilot ni Ninong ang tiyan niya at habang ginagawa niya to ay hindi ko mapigilang magtanong. Ninong, may aswang po ba rito sa lugar niyo? Ano? Aswang? Bakit mo naman ang tanong yan? May malaking ibon po kasi ako nakita kanina eh. Ang laki nun pero mahina ang tunog ng pagaspas ng pakpak niya. Parang aswang eh. Wala. Walang aswang dito. Payapa ang lugar namin. Yung simpleng ibon lang yung nakita mo. Baka na malikmata ka lang dahil madilim. O sige na, mukhang magaling ang tiyan ni Melchor. Oo nga po, ang galing. Hindi na masakit ang tiyan ko. Binigay sa amin ni Ninong ang lanang langis niya. Pamahi daw kapag masakit ang tiyan. Nakatulog naman kami nito ng maayos. Hanggang sumapit ang umaga. Mabuti na lang dahil may kape tinapay sila. Kaya hindi kami nagtiyaga sa pagkain ng hilaw na karne na hinahain nila. Pagkatapos nito, ipinasyal kami ni Ninong sa farm nila. Napakalawak nito at madami silang tanim ng mga saging at tubo. Naisip nga namin ni Melchor nito na magtrabaho muna rito habang bakasyon para magkapera rin kami. Aba maganda yan naisip nyo. Makakatulong pa kayo sa mga magulang nyo. Pagkatapos ng pista, sisimulan na rin naman namin ang pag-aani ng tubo. Kailan po ba ang pista nyo, Ninong? Sa makalawa na, maganda kayo. Paano? Punta ko lang muna ang mga tao ko. May malapit na batis dito kung gusto nyo maligo. Itinuro sa amin ni Ninong ang daan papunta sa batis. Excited naman kami ni Melchor, kaya pinuntahan namin to kaagad. Napakalinaw ng tubig sa batis na to. Wala rin katao-tao. Kaya amin na amin ni Melchor ang buong lugar. Ang sarap sana mag-picnic dito, no? Oo nga no, tapos may kasamang chicks. Kaso wala namang mga babae rito na kaedad natin. Gusto mo yung kusinera lang ni Ninong? Si Aling Guada? Tarantado ka rin talaga tol no. Matanda pa yun sa lola ko eh. Pero, maiba ako. Pansin mo ba, Tol? Mula nung dumating tayo, saka nung pupunta tayo dito sa farm, wala man lang tayo nakitang kaedad natin. Puro matatanda. O di kaya naman ay mga bata lang. Di ba nga? Ang sabi naghahanda sila para sa darating na pista. Ang weird lang, Tol eh. Anong klaseng paghahanda ang ginagawa nila? At parang hindi sila lumalabas man lang o nagde-decorate dyan sa labas. Aba malay ko tol, pareho lang naman tayong dayo rito. Masyadong maraming tanong ang pumasok sa isip ko nito. Bakit walang mga kabataan sa lugar na to? At bakit hindi gaanong luto? At napakalansan ng karning hinahain nila sa amin. Kaso, wala namang makakasagot sa tanong ko nito. Si Ninong Simon naman kasi ay palaging busy. Pagkatapos maligo sa batis, ay nagpasya na rin kaming umahon ni Melchor. Sinuot na lang din namin ulit yung hinubad naming damit bago nagkayayaan na bumalik na sa bahay nila Ninong Simon. Kaso, sa lawak ng farm nila Ninong, hindi na namin matandaan ng daan pa uwi. Pero habang naglalakad, ay may nakasalubong kaming matandang lalaki at isang binatang mukhang kaedad lang namin. Nagtaka pa nga ako nito dahil bakit hindi to kasama sa mga kabataang naghahanda para sa piyesta nila. Sino kayo? At ano ginagawa nyo rito? Dahil lang po kami rito. Namamasyal lang po kami. O balis na kayo rito? Ay, opo, paalis na nga po kami. Kaso pwede po ba niyong ituro sa amin yung daan pabalik sa bahay ni Ninong Simon? Bisita kayo ni Simon. Hindi nyo alam ang pinasok nyo. Umalis na kayo sa baryong to. Bakit niyo po kami pinapaalis? Nagbabakasyon lang naman po kami rito. Hindi po namin naangkinin ng baryo niyo. Hoy, Melchor, ano ka ba? Mapapaawal tayo sa ginagawa mo eh. Makinig kayo sa tatay ko. Umalis na kayo rito. Mga aswang ang nakatira rito. Aswang? Ninong niya yun eh. Kaloy, yung bibig mo, itiko mo. Kailangan nilang malaman yan, tay, bago pa mahuli ang lahat. Kay Ninong Simon naman po kami nakatira. Kung totoo man ang sinasabi nyo, hindi naman po siguro kami hahayaang aswangin nun. Bahala kayo kung ayaw nyo makinig. Ayun na Kaloy, hayaan na natin sila. Umalis sa mag-ama, kaya nagpatuloy na lang din kami sa paglalakad ni Melchor. Naliligaw pa nga kami nito dahil hindi na namin mahanap ang daan pa uwi kila Ninong Simon. Tol, mukhang may sayad talaga sa utak ang mga natira rito, no? Bakit naman? Paano mo nasabi? Tingnan mo, yung sasalubong sa atin, no? Naglalaway at nanlilisik yung mata. Parang kaedad lang natin yan, ah. Putya, mukhang aatake sa atin tol ah. Maganda ka. Hindi ako nagkamali. Inatake nga kami ng lalaking to na mukhang adik. Namumula ang mga mata nito tapos naglalaway. Mabilis tong umatake sa akin. Dahil sa pagkabigla ay napahiga ako sa lupa.
Gusto niya akong kagatin kaya tinulak ko palayo ang ulo niya. Hinatak naman siya ni Melchor palayo sa akin pero masyado tong malakas. Bitawan mong inaanak ko! Ninong! Tulungan mo kami! Sabing bitawan mong inaanak ko! Itinutok ni Ninong Simon ang itak niya sa lalaki. Parang natakot naman to't na paatras bago nagtatatakbo papasok sa kakahuyan. Kasama ni Ninong Simon ito ang mga tauhan niya at inutusan niya ang mga to na habulin ng lalaki na yon. Ulihin niyo ang aswang na yon! Aswang? Diyos ko po, totoo nga ang sinasabi ng matanda kanina. May mga aswang nga talaga rito. Matanda? Sino matanda? Hindi po namin alam yung pangalan eh. Pero Kaloy po ang pangalan ng anak niya. Si Filimon. Nakita ko ang pagtikom ng kamao ni Ninong Simon. Para bang may galit to sa matandang tinutukoy namin. Huwag kayong magtitiwala sa matandang yon. Anak niya ang aswang ng matake sa inyo. Po, si Kaloy yung aswang ng matake sa amin? Hindi ko naman po namukhaan ah. Sila at ang pamilya niya ang aswang dito. Hindi lang namin mahuli-huli dahil magaling sila magtago. Mga tauhan ko ng bahala sa kanila. Tara na. Sumakay na kami sa kuliglig ni Ninong Simon para hindi raw kami tuluyang gabihin sa labas. Pagka-uwi ay pinayuhan niya kami na huwag nang lalabas ng bahay kapag gabi na. Pagsapit ng hapunan ay hilaw na karne na naman ang ulam namin. Para bang saglit lang na naisalang sa apoy ang karne na to kasi may dugo-dugo pa. Nakakasuka pero hindi naman ako pwedeng magreklamo kasi nakakahiya nga. Kasi nga, nakikikain na nga lang kami. Magrereklamo pa ako. Kunwari na lang nito na kumakain ako pero puro kanin lang ang kinakain ko. Pasimple ko na lang nilalagay sa plastic ang sinasandok kong ulam. Si Melchor naman ay parang sanay na ang sikmura niya. Sarap na sarap siya sa pagkain ng mga to. Nang nasa kwarto na kami ay agad ko siyang tinanong, hindi ka ba nababahuan sa karne na kinain mo? Hindi man mabaho ah. Masarap nga pagkakaluto eh. Parang hindi nga luto eh. Saka dati naman nababahuan ka, di ba? Oo, nung kadadating lang natin. Pero nung nakain ko na, masarap naman pala. Try mo kasi. Masyado ka maarte. Di bali na. Kahit kanin na lang kainin ko, okay na ako. Iinuman ko na lang ng tubig. Kesa naman kumain ako ng hilaw na karne tapos ang baho pa. Bahala ka nga dyan. Basta ako busog at matutulog na ako. O good night na. Unang nakatulog si Melchor sa akin. Habang ako naman ay hindi makatulog dahil sa malinsangang panahon. Binuksan ko ang bintana at nakita ko si Ninong Simon ito. At meron siyang kausap na mga lalaki. At may buhat na sako ang mga to. Hindi ko alam kung ano yon pero napansin kong may tumutulong mula doon. Hindi ko alam nito kung bakit parang kinakabahan ako. Mabilis ko na lang sinara ang bintana at bumalik sa kama. Hindi ko kasi sigurado kung dugo ba ang tumutulong nakita ko mula sa sako. Pinilit ko na lang matulog at iniisip na baka karne lang yun ng baboy na kakatayin sa piyesta. Hanggang kakatulog ko pa lang nang magising ako sa ungol ni Melchor. Para siyang nagdidelirio. Hoy Melchor! Gising! Binabangungot ka na naman! Aray ko, ang sakit ng tiyan ko. Teka, saan mo ba nilagay yung pamahid na langis? Doon sa bulsa ng short ko. Teka, wala naman dito eh. Naiwan ko yata sa banyo kaninang umaga nung maligo ko. Grabe ka sa pagkaburara. Wala ka sa bahay niyo, tol. Umayos ka nga. Kunin mo na tol. Sobrang sakit na eh. Tagatak na ang pawis ni Melchor habang namimilipit sa sakit ng tiyan. Wala akong nagawa kundi bumaba. Madilim na sa labas ng kwarto. Kaya pakapaka pa akong pumunta sa hagdan. Nagtataka pa ako nito kung bakit patay ang ilaw nila. Nung nakaraan kasing gabi ay may isang ilaw pang nakasindi sa ganitong oras. Nakababa naman ako sa hagdan nang hindi nahuhulog. Pero pakapaka pa rin ako hanggang makalabas na ako sa likod ng bahay. Kaso wala naman yung short ni Melchor sa banyo. Naisip ko nito na baka nilabahan na yun ni Aling Guada o kaya ni Ninang Cecil. Nakakahiya ka talaga, Melchor. Babalik na sana ako sa loob ng bahay nang marinig kong parang may nagtataga ng karne. Para bang matadero sa palengke na nagkakatay ng baka. Pero wala namang tao sa kusina nang sumilip ako. Hanggang sa mapansin ko ang malit na bintana sa ibabang bahagi ng bahay. Dito ko lang nalaman na may underground pala ang bahay nila Ninong Simon. Kaya sumilip ako dito at dito ko nakita na nagkakatay nga sila ng karne. Kaya pala laging may karne silang hinahain. Pero wala naman kami nakikitang nagkakatay. Sa underground pala nila to ginagawa. Aalis na sana ako nito nang mapansin ko ang hugis ng karning kinakatay nila. Parang braso at kamay ng tao to. Maliwanag sa ibaba kasi bukas ang mga ilaw. Kaya hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Walang kuryente sa baryong to pero may generator sila Ninong Simon. Kaya bahay lang talaga nila ang maliwanag tuwing gabi. Pero bago pa nila ako mapansin ay nagmadali na akong pumasok sa bahay. Pakapaka pa akong umakit sa hagdan hanggang sa maaninag kong may taong nakaabang sa akin sa itaas. Hindi ba sabi ko, huwag kayong lalabas na delikado na. Ninong, ginulat mo naman po ako. Ang dilim pa naman dito.
Grabe ang takot at kaba ko nito. Pero pinilit ko na lang maging normal sa harap niya para hindi niya ako mahalata. Anong ginawa mo sa labas? Ano po kasi, naiwan ni Melchor yung short niya sa banyo. Nandun po sa bulsa nun yung langis na binigay niyo eh. Sumasakit na naman ba ang tiyan niya? Oo po Ninong eh. O sandali, kukuha lang ako ng bagong langis. Pagkaalis ni Ninong ay mabilis akong pumasok sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto ay si Melchor kagad ang bumungad sa akin. Umuungol na siya na parang mabangis na hayop. Kaya binuksan ko na kagad ang ilaw. Napadaing si Melchor at agad na tinakpan ng mga mata niya. Melchor, ano nangyayari sa'yo? Nababaliw ka na ba? Uy tol, anong trip yan? Nilapitan ko siya nito at hinawakan sa balikat. Pero nagwawala siya at sinugod ako. Pinigilan ko naman siya sa balikat at dito ko lang nakita na namumula ang mga mata niya at naglalaway siya. Yung itsura niya nito ay parang itsura ng lalaking umatake sa amin sa tubuhan. Melchor, ano ba nangyayari sa'yo? Ninong! Tulungan niyo po ako! Anong nangyayari? Ninong, hindi ko alam pero wala sa sarili si Melchor. Teka, sandali. Ako nang bahala sa kanya. Hinawakan ni Ninong Simon ang ulo ni Melchor. Parang biglang naging maamo naman ang kaibigan ko. Tapos sinilot niya ang tiyan nito hanggang sa makatulog si Melchor. Ninong, ano po nangyari kay Melchor? Bakit para siyang naging mabangis na hayop? Masama to, Elton. Mukhang nahuwaan siya ni Filimon at ng anak niyang si Kaloy. Magiging aswang din po ba si Melchor? Sana naman na hindi. May epekto naman ang lana ko sa kanya eh. Kaya huwag ka na mag-alala. Ano po bang klaseng lana yan? Albularyo po ba kayo? Nakakatulong to para kumalma siya. Kaya huwag mo tong iwawala. Huwag mo ring papalapitin sa kanya mag-amang si Filimon at Kaloy. Malakas kasi ang kutob ko na silang yumanggap sa kaibigan mo. Diyos ko po. Ano nang gagawin natin, Ninong? Ako nang bahala. Ikaw, hindi ba sumasakit ang tiyan mo? Maayos bang lagay mo? Hindi naman po. Ayos lang po ako, Ninong. Nakatingin lang sa akin si Ninong nito na para bang sinisiguro kung totoo ang sinasabi ko. Tapos ay tumango siya at ibinigay sa akin ang lana. Kapag daw sinumpong si Melchor, ay ipahid ko lang daw to sa tiyan niya. Pagkaalis ni Ninong Simon, ay agad ko nilak ang pinto. Naiiyak na ako sa takot nito. Pero wala akong masabihan dahil ang himbing na rin ang tulog ni Melchor. Dito ako biglang nawala ng tiwala kay Ninong Simon dahil imposibleng si Mang Filimon at si Kaloy ang humawa kay Melchor dahil hindi pa namin sila nakikita nang unang gabing sumpungin ng sakit ng tiyan si Melchor. Isa pa, yung nakita kong karne na kinakatay nila sa ilalim ng bahay. Sigurado ako nito na hindi karne ng hayop yon, kundi katawan ng tao. Hindi ako nakatulog ng buong gabi na to. Nakasindi lang din ang ilaw sa kwarto. Tapos bawat kaluskos ay napapakilos ako sa takot na baka may aswang sa paligid. Kaya pagsapit ng umaga ay nanlalalim sa puyat ang mga mata ko. Nagising naman si Melchor na parang walang nangyari sa kanya. Masaya pa nga siya nito eh. Tol, naalala mo ba yung nangyari sa'yo kagabi? Ano ba nangyari kagabi? Ang sarap ng tulog ko eh. Gusto mo lang naman ako sakmalin kagabi, Tol. Huwag mo nga akong pagtripan. Bakit naman kita sasakmalin? Masarap ka ba? Baliw, hindi ako nagbibiro. May kakaiba sa bahay na to. Sila Ninong. Hindi sila normal na tao. Kagabi kasi, bumaba ako dun para kunin yung lana mo, di ba? Naalala mo pa ba yun? Putik, ano ba sinasabi mo? Ang sarap nga ng tulog ko kagabi. Ay nako, makinig ka nga kasi. Ano ba kasing gusto mong sabihin? Aswang ang ninong mo? Eh di ba best friend niya ang tatay mo? Tapos sabi mo close kayo? Ito naman, baka nabangungot ka lang. Kaya kung ano-ano nang sinasabi mo. Siguro gutom lang yan, Tol. Hindi ka kasi kumakain ng tama eh. Puro kakanin. Ano ka ba? Baka kaya sumasakit ang tiyan mo at nagiging bayolente ka tuwing gabi ay dahil sa karne na kinakain mo. Kaya Tol, huwag ka muna kakain ng karne mamaya ha. Puro pa naman karne ang hinakain nila. Bakit hindi? Ang sarap kaya ng karne nila. Saka bakit ka ba nag-iisip ng masama sa ninong mo? Sila nga gumagamot sa tiyan ko para kumalma sa pananakit eh. Basta, makinig ka sa akin. Uuwi na tayo. Magpapaalam na ako kay Ninong Simon. Ha? Mamaya na ang piyesta, Tol. Eh hindi nga safe sa lugar na to. Totoo yung sinasabi ni Mang Filimon. Umalis na tayo sa lugar na to. Makinig ka sa akin. Nakita mismo ng dalawang mga mata ko. Hindi hayop ang kinakatay nila, kundi tao. Nakakadiri, Tol. Sa tignan mo yung nangyayari sa'yo. Hoy, Tol, huwag ka naman ganyan. Alam mo naman kinakain ko yung mga hinahain nilang karne. Grabe ka naman. Totoo nga kasi ang sinasabi ko. Mamayang gabi, tamo, papatunayan ko sa'yo. Puntahan natin yun na makita mo. Naiinis na ako kasi ayaw akong paniwalaan ni Melchor. Kaya nanahimik na lang ako habang papunta kami sa kusina. Nagtimpla lang ako ng kape habang si Melchor naman ay hindi ko alam kung saan nagpunta. Nagpaalam lang sa akin na magbabanyo yun tapos hindi na bumalik. Kaya hinanap ko siya sa paligid pero hindi ko na siya makita. Buti na lang inakasalubong ko si Ninong Simon.
Busy sila nito sa pag-aayos sa labas ng bahay. Mukhang dito gaganapin sa harap nilang pista. Ninong, nakita niyo po ba si Melchor? Hindi ba? Kayo ang magkasama? Oo nga po, pero kanina kasi nagbanyo siya eh. Hindi ko alam kung saan na pumunta eh. Ninong, magpapaalam na po sana ako. Uuwi na po kami ni Melchor. Bakit uuwi na kayo? Mamayang gabi pa lang ang pista. Ano po kasi? Tapusin nyo na ang pista. Ihahatid ko kayo sa pier. Pangako yan. Sige po, Ninong. Malakas talaga ang kutob ko nito na may lahing aswang si Ninong Simon. Pero umaasa pa rin ako na hindi niya kami kayang saktan. Umaasa ako nito na inaanak pa rin ang tingin niya sa akin. Takot naman ako magstay pa rito ng isang gabi. Pero wala naman akong choice dahil malayo ang lalakarin palabas sa baryong to. Tapos nawawala pa si Melchor ng mga oras na to. Hindi naman pwedeng iwan ko na lang siya rito. At ako na lang ang umalis. Kaya naglakad-lakad na lang ako para hanapin si Melchor. Pumunta ako sa farm nila Ninong at sa Batis. Pero hindi ko siya mahanap dito. Langya naman oh. Saan ba nagsuot ang mokong na yun? Kung kailan delikado na, saka naman siya naglalayas-layas. Ay, pauwi na ako nang humarang sa daan ko si Mang Filimon. Napatras ako habang ginagala ang paningin ko para maghanap ng ipanglalaban sa kanya. Pero naisip ko nito na maaga pa at tirik pa ang araw. Kaya nga malakas ang loob kong gumala. Sinabi ko nang umalis na kayo rito. Aswang ang lahat ng tao rito. Bakit ako magtitiwala sa inyo? Kung aswang ang mga nakatira rito, di aswang rin kayo. Natigilan si Mang Filimon bago bahagyang napayo ko. Umatras naman ako tatakbo na sana palayo. Kaso humarang naman ang anak niyang si Kaloy. Tigilan niyo nga ako! Kapag sinaktan niyo ako, mananagot kayo kay Ninong Simon. Sa kanya ka dapat matakot at hindi sa amin. Masama ang ninong mo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit wala ang kaibigan mo ngayon? Kayo ang kumuha sa kanya, no? Hindi kami masamang aswang. Hindi namin gusto maging aswang. Pero nagpaparami ng lahi ang ninong mo. Dinala niya kami rito at ginawang aswang. Hindi totoo yan. Mabait ang Ninong Simon ko. Mabait? Siguro noon. Mabait siya pero ngayon, ganid na siya. Hindi lang sa pera, kundi pati sa kapangyarihan. Yung kaibigan mo ngayon, malamang ginagawa niya na ring aswang. Totoo ang sinasabi ng anak ko. Hindi ka ba nagtataka kung bakit walang anak ng ninong mo? Sinabi niyang naghahanda sila para sa piyesta mamayang gabi. Oo, pinaghahandaan nila ang pista. Dahil sa edad nila, ay magiging ganap na silang aswang. Nasa kuweba silang lahat ngayon. Kung gusto mo silang makita, sumama ka sa amin. Paano ako makakasigurong hindi niyo ako niloloko? Wala ka namang pagpipilian kundi magtiwala sa amin. Hindi mo mahahanap ang kaibigan mo kung hindi ka sasama sa amin. Wala na ako nagawa nito, kundi ang sumama sa kanila. Malaki na rin kasi ang duda ko kay Ninong Simon. Marami na akong tanong na gusto kong masagot. Lalo na ang tungkol kay Banjo. Pati na rin ang nangyayaring kakaiba kay Melchor sa tuwing kumakain siya ng hinahain nilang pagkain. Sinundan ko ang mag-ama hanggang sa makarating kami sa gubat. Dinala nila ako sa bungad ng isang kuweba. Sumenya sila na wag akong mag-iingay. Kaya marahan kami naglakad papunta sa bungad ng kuweba. Malayo pa ay may naririnig na akong parang umuusal ng mga orasyon. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila pero sabay-sabay sila sa pagbibigkas. Sumilip kami sa loob at hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Maraming tao sa loob ng kuweba at ang ilaw nila'y mula sa sulong na nakatusok sa bawat gilid ng kuweba. Kitang-kita ko nito ang grupo ng mga kabataang walang mga damit at nagpapahid ng lana sa buong katawan nila. Sa sobrang dami ng lanang pinapahid nila ay nagkikislapan na ang katawan nila sa kintab. Paulit-ulit silang umuusal ng orasyon at paulit-ulit din nagpapahid ng lana sa katawan. Nakapikit sila kaya hindi nila kami napansin. Nakasilip kami sa bungad habang nagmamasid ako. Namukhaan ko si Banjo. Siya ang nasa gitna ng mga to. Si Melchor naman ay nakita ko rin dito. Gusto ko siyang tawagin pero hinila na ako na mag-ama palayo sa kuweba. Ngayong nakita mo na, nayanggaw na ang kaibigan mo. Kailangan ko siyang bawiin. Hindi ako papayag na di ko siya kasamang uuwi sa amin. Hindi mo pwedeng gawin yan ngayon. Mayulente sila habang naghahanda para sa ritual. Kapag nagkambala silang lahat, mahihirapan tayong labanan sila. Kung hindi ko siya pipigilan ngayon, baka tuluyan na siyang maging aswang. Maghintay tayo ng tamang oras para mabawi ang kaibigan mo. Ang pistang sinasabi ng ninong mo ay hindi totoong pista. Ritual yon para maging ganap na aswang ang mga niyanggaw nila. Paano si Melchor? Baka hindi na siya magamot kapag naritwalan na siya. Gagawin natin yung gusto mo kapag dinala na sila sa gabi ng pista para sa huling ritual. Dahil sa mga oras na yon, babalik sila sa normal nilang katinuan at makakalaban na kami na maayos ni Ama. Huwag kang mag-alala. Kasama mo kami ng anak ko. Tutulong kami sa abot na makakaya namin. Teka, bakit gusto niyo kaming tulungan? Dahil nakakasuka na ang ginagawa ni Simon. Hindi ko na kayang sikmurahin pa. Kasi lahat ng taong dinadala niya rito, kung hindi niya niyayanggaw, ay kinakain nila ang mga yon. Katulad namin, biktima lang sa pangyayanggaw niya.
Kaya hindi kami papayag na matulad din kayo sa amin. Tutulong kami sa abot ng mga kaya namin. Hindi ako makapaniwala na may ganitong uri pala ng aswang noon. Kahit sa normal na tao, bibihira na ang handang magsakripisyo para sa iba. Pero ang mag-amang tong may dugong aswang ay handang tumulong sa akin ng walang kapalit. Dahil sa sinabi nila ay namuo ang galit ko kay Ninong Simon. Hindi na ako bumalik pa sa bahay niya nito. Sumama ako sa bahay ng mag-ama para hintayin ang sinasabi nilang oras na pwede ko nang mabawi si Melchor. Pero sobrang sakit lang para sa akin ito kasi yung akala kong pamilya pa rin ang turing sa amin ay may balak na palang masama para sa amin at ito ang gawin kaming aswang. Mabuti na lang pala nito ay hindi sumama ang mga magulang ko. Mas mabuting bumalik ka sa bahay ng Ninong Simon mo para hindi siya magduda at para hindi ka niya hanapin. Pero baka anong gawin niya sa akin? Gawin mo ang lahat para hindi niya malamang may alam ka na. Kung hindi, katapusan mo na rin. Ayoko man gawin to, ay napilitan akong bumalik sa bahay ni Ninong Simon. Baka kasi makahalata nga siyang may alam na ako at lusubi nila ang mag-amang tumulong sa akin. Gusto ko na sanang tumakas nito palayo pero hindi ko nga pwedeng pabayaan si Melchor. Isinama ko siya rito kaya dapat kasama ko rin siyang uuwi.